Good morning, ka-APEC. Ako po si Rosana Macabale under Human Shelter. I started 2018. Ano lang ako? I own karinderya at ako ang bali nagluluto. So, 2018, alam niyo ba kung sino unang-unang kong binentan? Kasi first time ko dyan eh. Siyempre, kamag-anak. Unang-unang mga anak ko. Yan ang una kong mga buyer na nagtiwala naman at kumuha sa akin. So, from 2019, nakasama ako sa top. So, lalo akong naengganyo. Pero, halos APEC Homes lahat ang binibenta ko. Kasi doon ako nasanay, doon ako nag-start. Unang-una ko natatandaan na ibenta ko is sa Villa 3. So, nung una sabi ko, parang ang tagal pa ng komisyon nito. Like sa karinderya, araw-araw may kita. Pero, magpupuyat ka gigising ka ng maaga, maghahanda ka, tapos mula breakfast, tanghalian, hanggang hapunan, merienda, pagod talagang katawan mo. So, nung nakabenta ako, sabi ko, ang sarap pala, na kahit makatikim ka man lang ng konting incentive. So, talagang nag-push ako. At nakita ko na, parang mas, mo ang time mo, both sa family, magkakaroon ka pa ng time sa family mo, tapos sa APEC, kahit nagluluto ka, kahit may ginagawa ka, pag may mga inquiries, pwede mo silang sagutin. Walang pressure. Kaya doon nag-start, parang talaga nainganyan ko na, dito na ako magfo-focus. That time, pa ako noon, 60 years old. Now, I'm 68, 60 years old pa ako noon. So, yung 60 years old na yon, kapapasok ko pa lang na senior, ramdam ko na yung pagod. Tapos, nasa bahay ka lang, nagluluto ka, karinderya. Siyempre, medyo may pagkalosyan ka. Pero sa APEC naman, mas masaya dito. Hindi pa ako ganong pagod. Nakaka-ano pa ako ng mga bagong kaibigan na kumikita pa ako. At the same time, ganun yun. So, nag-level up na ako. Hindi na ako ang dating karinderya girl. Ganon. Mas masaya ako ngayon. Sa APEC Home, at is not is ako. Totoo yan. Kasi sa APEC, empleyado, mismong ang may-ari, sabi, approachable talaga. Feel na feel ko yon. Kaya sobrang ko talaga sa APEC. Actually, naman ako kahit saan project, pero mostly sa Tarlac projects ako. Sa Brentwood, doon ako medyo nag-boom. Meron din akong investment doon. I have 7 units there na hinuhulugan namin. Pero meron na kami natapos. Actually, 3 na turnover sa amin. At coming soon, 1 pa. Halos lahat ng anak ko nabentahan ko na. Pati yung mga anak ko sa abroad. Talagang inano ko sila na hanggang ngayon, yung investment na yun, kumikita. Kasi yung iba, pinaupahan ko. Pag ako nagbebenta ng isang bagay, yung sulit, yung hindi ako mapapahiya. Hindi ako mapapahiya sa binentahan ko. May mga buyers nga ako na, ikaw nang bahala pumili ng block and lot, ganun sila katiwala sa akin. Yung mga buyer ko na nagtiwala sa akin, na binigyan ko na naman ng magandang pagkikisama, nagre-refer sa akin. Talagang kalat-kalat na yan, refer. Mostly sa akin talaga referral ng mga buyers ko, na it means lang na maganda ang pakikisama ko sa buyer ko. From the time na mag-reserve kayo, sa sobrang tiwala nyo, kayo na po mag-reserve. Di ako mag-reserve. Pati mga requirements nyo, akong kukuha, ako magsasabit. Hanggang dulo, sasamahan ko kayo. Mula reservation, hanggang sa pag-process, hanggang sa ma-turnover na yung unit, hanggang sa ma-close, kasama nila ako. At yun ang ginagawa ko. Marami ng buyers ko ang nagpapasalamat sa akin. Ako kasi, pagka tinulungan ko isa, napakalaking gaanan ng pakiramdam sa akin. Ewan ko ba, masyado akong maawain. Kaya madalas akong mag-abono. Wala sa akin yun. Ang sa akin lang makatulong sa kapwa. Makita sila na na-achieve nila yung isang pangarap na hindi nila nakukuha dati. Yun ang masarap sa pakiramdam. Sa APEC kasi, bukod sa madaling kumuha ng incentives. Once reserved, may incentives na kaagad. Kung sunod-sunod ang bayad ng buyer mo, di madalas ka makakuha ng partial release ng APEC. At saka mabilis mag-release ng APEC. Sa totoo lang, hindi kami nawawala ng release weekly. Sa APEC, nakapag-travel abroad ako. First travel ko is Australia. Nagka-visa ako sa Australia. At
Thank you talaga, APEC. Shanghai, Japan, and Korea. Masaya na ako noon. Aba, saan ka makakaano na nakapag-cruise ka na libre lahat na may pocket money pa. Yun ang masarap. Yun ang mga benefits ng APEC na pagka ikaw nag-focus kang magbenta at nakakota ka, talagang yung pagsisikap mo, may kapalit yan. At saka, pagka ikaw nakakota, aba, makakaakit ka sa stage. Makakaano ka ng award, certificate. Abay, bongga na yun para sa akin. Sa dinami-dami ng mga agents ng APEC, ng mga broker, aakit ka sa stage. Abay, bongga na yun. From, karinderya, tindera to nag-level up to success, di ba? Tsaka yung mga in-invest namin, tsaka yung talagang super na hataw ko sa pagbibenta. Nakita siguro yun ng APEC. Salamat, APEC. Nakita nyo rin na aking achievement. Ang lagi kong inaano sa agents ko, lagi ko sinasabi sa kanila, huwag kayong parang ma-discourage na wala kayong benta ngayon. Focus lang kayo, posting lang, at saka una-una magdasal kayo na tulungan din kayo mag-pray kayo na makabenta kayo. Tsaka, kasi sabi nga nila, nasasabi mo yan kasi nag-success ka na eh. Sabi ko naman, saan ba ako nanggaling? Dati rin akong kaya lang nag-focus talaga ako. Lagi lang na isipin nyo na kaya ko to. Yun yung lagi ko sa kanila sila. At nakikinig naman sila. Ang nagpapa-inspire sa akin is my family. Ang husband ko, saan aanuhin niya ako na, pag nakikita niya ako napapagod o napipressure, pahinga mo na, ganyan. Kung hindi mo na kaya, pagka wala pa akong benta ngayon pa, ginagano ko. Hindi, magkakabenta ka. Siya pa talaga nagpupush siya. Bibenta ka niyan, kaya mo yan. Magkakaroon ka ng benta niyan. Nagdidilang ngayon talaga. Nagkakabenta talaga ako. Kaya kami lang dalawa, kung tutuusin, is okay na eh. Okay na kami, pero mas masaya kami na nakakatulong kami sa family namin. At hindi ko talaga na-expect maging ka-Apex Spotlight, pero so thankful talaga ako na napili niyo ako. Siguro, dadalhin ko to hanggang sa dulo. Laking pasalamat ko talaga sa APEC kasi kung hindi dahil sa APEC, hindi ako magiging successful ng ganito. Talagang forever talaga siguro dito ako talaga sa sa APEC magtatapos ng pagbebente. So, maraming salamat kay APEC. Ako si Rosana Macabale. At ang makasama sa ka-APEC Spotlight ay isang experience na hindi ko makakalimutan hanggang siguro sa dulo ng buhay ko. Maraming salamat.